Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Ngayon po ang ika-26 Sunday in Ordinary Time. At sa linggong ito, tayo ay inanyayahan ng Panginoon na ipahayag ang magandang balita, ipahayag ang salita ng Diyos. Huwag pigilan yung mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos, bagkos hikayatin lalo ang mga tao na magsalita bilang witnesses ng Diyos. How do you witness to the Lord? If you accepted His love and you felt that love from God, then you can be sure that you can witness it in your life. So mga kapatid, sabi sa unang pagbasa, may nakita si Moses, no, dumating ang isang tao doon, na may nagbabalita, nagigpropesiya, sa hindi naman nila kasama. But then, 72 were given the Spirit, no, na share the Holy Spirit from God. So ang nangyari, they began to preaching, no, nagsalita para sa mga tao. At yung dalawang tao na hindi nakasama, noon sila ay nandoon sa isang lugar. They are outside the camp, no? So nagsasalita sila ngayon patungkol sa Diyos, siyempre. Yun ang pinagpapasiya nila. At may nagsabi na patigilin na lang sana ni Moses yung dalawa. Pero sabi ni Moses, huwag, no? Huwag. Kahit huwag pigilan, sige, pabayaan nyo lang sila. Parehas nito sa ating gospel sa araw na ito, na dumating din si Juan at sinasabi, aside from the 12 apostles, mayroon ding nagpre-preach about Jesus, sabi niya. So, sabi naman ni ng Panginoon, huwag pigilan, huwag pigilan. Ito po mga kapatid, minsan makikita din natin sa ating sarili, yung may mga group tayo, na minsan ay, pag mapunta ka sa isang grupo, nawawala. Parang nawawala ka doon. Parang out of ka sa kanila. Out of place. Di ba? Out of place. So, parang gano'n ang big sabihin. Pero instead, hikayatin natin na makasama sa mga grupo, sa ating mga pagdiriwang, sa ating mga misa, sa ating mga dasal. We invite people. That is where we, nasi-share natin yung salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, minsan iniisip natin, ano bang nangyayari pag nagpro-prophesy ka, ibig sabihin yung salita ng Diyos, or you preach, no? So, it's not only the priest who preach na, di ba? Meron din mga madre, meron din mga yung, di ba? Yung mga lay preachers, mga ganun. So, they preach the gospel, or even better than us, no? So, ang siguro ang ninanais ko, inikayat ko rin ngayon, na we pray for them. You pray for us, no? You pray for us that we may be able to do this mission to preach the word of God. Alam niyo yun, yung makakatuhanan, at hindi lang nagpre-preach, kundi may sa buhay namin yung aming sinasabi. Na pag sinabi ng mahal namin ng Diyos, mahalin namin siya, totoo, di ba? Pag talagang yakap-yakap namin yan, masakripisyo dahil sa pag-ibig sa Diyos. Yun dapat ang ginagawa din namin, mga sinasabi namin. So, these people, parang kami, no? We need your prayers. We need your prayers. Kasi, kung nagpapagalingan, for example, no, may word on the road si Father Perdy, may kung ano-anong word on God naman sa kabila, or dito tayo makinig. It's not about competition. It's not competition on preaching the word of God, but instead, we encourage them. More people who listens to the word of God through the preaching of other priests or religious or even lay preachers, that's very good, di ba? Dahil mas lalong dumarami ang nakakarinig sa salita ng Diyos. So we should be happy. We should be happy with the people who are always ready to preach the word of God. Hindi sila yung nahihiya, di ba? Alam niyo ba minsan, pag nagsha-sharing, Bible sharing or anything, nagkakahiyaan, sinong mauna or sinong last, then you just go. Why? Because you felt that love or that burn, you know? Yung heart mo ay talaga makikita mo na hinakayat ng Diyos para magmahal. At sa pagmamahal na yun sa Diyos, binabahagi mo yung pag-ibig niya sa iyong kapwa. Alam mo mga kapatid, yung minsan jealousy, parang jealousy yung mangyari dyan, no? Na hindi yung sa mga bintana, ha? Jealousy. Anyway, so ang jealousy daw minsan ay nakakasira yan, no? Merong dalawang eagle. Yung isang eagle naman ay nakita niya na mas mataas lumipad. Kaya habang nakatulog itong dalawa, parang nakita niya
yung isang ano to, paana yung laro niya. Tapos sabi sa kanya, kaya mo bang tirahin yun, no? Yung eagle na yun. Oo, kung bigyan mo ako ng feather mo. Diba? So, binigyan naman siya. Oo, binigay siya. Yung unang tirada niya ganyan, hindi natamaan. So, sabi niya, bigyan mo pa ako. So, hanggang sa paliko-liko, hindi umaabot, ganun nangyayari. At later on, yung isang eagle, nagsabi na, papatayin na lang doon yung eagle na lumilipad. Nawalan na siya ng balahibo. All the feather were gone. At hindi na makagalaw. And so, what happened? Yung pumapana ng ibon, pinatay na niya ngayon yung mismo, yung wala ng pakpak, wala ng balahibo na ibon. So, jealousy kills you. Ibig sabihin, masisira ka lang. No? May isa pang kwento, sabi ko sa inyo, nakita ko to last time na maganda rin kwento, mga dalawang businessmen. Itong dalawang businessmen na to ay magkapit bahay lang sila. No? Magkaharapan, actually, magkaharapan. So, parehas sila. Parang sabihin natin sari-sari store. Merong sari-sari store. Maraming ganyan sa Pilipinas, diba? Magkaharap ang mga sari-sari stores. So, yung isa, pag mayroong benta, tumitingin doon sa kabila, mayroong benta, yung parang magmayabangan sila. So, one night, nakatulog na. Yung isang anghel, no? Pumunta doon sa panagipan ng isang nagbebenta na sabi niya sa kanya ay, what do you desire? Ano yung gusto mo sa buhay? No? For example, sabi niya, kung gusto mong yumaman, yung kapitbahay mo, yung isa doon nakakompetensya mo, 2 beses yung kayamanan niya sa'yo. Nadudoble. Sabi, nadudoble. Kung gusto mo ng isang sasakyan, 2 sasakyan may bibigay sa kanya. So later on, nag-explain pa rin yung angel sa kanyang panaginip. At nag-decide na. Sabi niya, mag-decide ka na kung ano yung desire mo. So, sabi nung nasa store na isa, sabi niya, gusto kong mabulag. Mabulag tong isang mata ko, sabi. So, ang nangyari, mabulag din ang 2 mata nun. Siya na lang yung merong isang mata pero bulag. You see, you're destroying yourself because of jealousy. Mga kapatid, ito po yun. Kaya tayong lahat, no, sa puntong ito ngayon, pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang selusan, di ba? Huwag tayong, bawal sila doon, kami lang, hindi. Tayo lahat, sama-sama, nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabahagi sa salita ng Diyos, isinasa buhay ang salita ng Diyos. Sa linggong ito, mga kapatid, napakabiyaya nabibiyayaan tayo. Minuto, segundo, oras, habang tayo humihinga. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng ating kailangan, sapat na pangailangan, pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin ang lahat ng nagpe-preach. Pagdasal natin sila. Or we can ask the saints to pray for us too. Pray for us na may bahagi natin na maayos ang salita ng Diyos. Muli, isang mapagpalang linggo sa inyong lahat at basbasan kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.